Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagngangalang Gabriel Russell na dating nakakulong sa bilangguan. Mabuti pala siyang bilanggo, kaya pinalaya nila siya sa bilangguan pagkatapos niyang kumilos ng maayos sa loob ng 3 buwan. Matapos makalabas mula sa kulungan, si Russell at ang kanyang mga kaibigan ay may plano na magnakaw ng pera mula sa isang bangko, at pagkatapos sila ay lumabas ng bangko na may dalang isang bag ng pera. Naging maayos ang lahat hanggang sa nataranta ang isa sa kanyang mga kaibigan at pinagbabaril ang security guard na hindi naman kasama sa plano. Nag-aalala sila na baka imbestigahan ito ng FBI dahil mas nakakatakot ang FBI kaysa sa mga pulis. Ngayon, may mga profesional na FBI na ang nag-imbestiga sa krimen, sinusubukang alamin kung sino ang nagnakaw at sino ang nagpatay sa security guard sa lokal na bangko. Ang pinakamasamang kinatatakutan ni Russell ay nangyari na, kaya ngayon silang tatlo ay kailangang magdoble ingat at siguraduhing walang kahit kaunting ebidensya ang naiwan. Sa panahon ng investigasyon, 2 ahente ng FBI at isang sheriff ang nasa kaso. Ipinaliwanag ng sheriff kung ano ang nangyari sa pinangyarihan ng krimen, ninakawan ng 3 taong nakamaskara na may baril ang isang security guard na kalalabas lang ng bangko na may dalang bag ng pera. Kinausap din ng FBI ang driver na kasama ng security guard, halos kapareho niya ang sinabi ng sheriff, na may ilang maliliit na detalye. Pagkaraan ng ilang sandali, binanggit ng sheriff na sinunog ng mga magnanakaw ang kotse na ginamit nila, kaya nahihirapan ang FBI na makahanap ng anumang DNA, fingerprint, buhok, o ebidensya mula sa isang nasunog na kotse. Sa kabilang banda, mayroong isang lalaki na nagngangalang Raider na nagpapatakbo ng isang bar at konektado sa mafia. Siya ang nagplano tungkol sa pagnanakaw sa bangko kanina, kung saan kasama si Russell sa pagnanakaw. Matapos hatiin ang pera, inalok ni Raider si Russell ng isa pang trabaho, isang mas malaking pagnanakaw sa bangko. Heto ang twist, nalaman ni Raider na pumalpak ang nakababatang kapatid ni Russell noong nakaraang pagnanakaw. Kaya, si Raider ay nakipagkasundo kay Russell, na gustong ipagtanggol niya ang kanyang kapatid at nangakong responsibilidad ni Russell ang anumang problemang dulot ng kanyang kapatid. Sinabi ni Raider na kung si Russell ay magkaroon ng anumang problema, hindi siya makakaasa sa kanya para sa tulong, kahit na ang kanyang kaibigan. Ngunit ang kanilang kasunduan ay isang kasunduan pa rin. Ang nakababatang kapatid pala ni Russell ay pinangalanang Marcos at Wesley. Matapos ibigay kay Marcos ang kanyang bahagi sa pagnanakaw, pinagalitan siya ni Russell dahil sa pagiging tanga niya sa huling trabaho, at nagpa siya si Russell na hindi ibigay sa kanya ang lahat ng bahagi niyang pera upang turuan siya ng isang leksyon at tulungan siyang maging mas responsable para sa hinaharap. Kinaumagahan, nagpa siya si Russell na ayusin ang mga bagay sa kanyang anak kahit na ang kanilang relasyon ay matagal nang nasira. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae, na talagang ayaw kay Russell, ay pinalayas lamang siya at hiniling na hindi na sila muling magkita. Kasabay nito, nalaman ng FBI na ang nasunog na kotse ay walang anumang mga pahiwatig tulad ng DNA o mga fingerprint, kaya ang FBI ay kailangang magtrabaho ng labis upang matuklasan kung sino ang sangkot sa kaso. Sa gitna ng lahat ng ito, ang boss ng FBI ay may bisita mula sa CIA na dumating din para tumulong sa paglutas ng parehong kaso, na inaalam kung sino ang nasa likod ng pagnanakaw at pagpatay na nangyari kanina. Samantala, hindi sigurado si Russell kung ano ang gagawin sa kanyang pera, kaya kumuha siya ng notaryo para gawing ari-arian ito bilang pangmatagalang puhunan para sa kanyang sarili at sa kinabukasan ng kanyang anak. Pagkatapos noon, pinuntahan niya ang kanyang ama na nakatira sa malayo. Noong panahong iyon, binalaan siya ng kanyang ama na huwag magtiwala kay Raider at magbitiw sa trabaho bago siya tumanda tulad niya. Kinabukasan, kinailangan ni Russell na iuwi si Marcos dahil ang kanyang karaniwang sasakyan ay nasira sa pinakamasamang oras na posible. Pag-uwi nila, nagsimulang magkwento si Marcos kung paano gustong lumipat kaagad ng kanyang asawa mula sa Mexico. Gusto niya iyon dahil mababa lang talaga ang sweldo sa trabaho niya. Kaya naman, tinanong niya si Russell kung may trabaho pa ba sila sa hinaharap dahil ang isang trabahong iyon ay makakatulong sa kanila na makamit ang kanilang pangarap. Ngunit pagkatapos ay naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang tungkol sa isang kamakailang pagnanakaw, at natakot sila, lalo na si Wesley, na parehong nabigla. Sa sandaling iyon, lahat ng mga mata nila ay nakatitig sa balita nang malaman nilang pumasok ang FBI at binalaan sila na baka magkagulo sila.
Sa oras na iyon, si Wesley ay nababalisa na, at ang mga bagay ay lumala nang ang isang lalaki ay nagsimulang makipaglandian sa kanyang kasintahan. Sa kasamaang palad, humantong ito sa isang pagtatalo na nakakuha ng atensyon sa may-ari ng bar na si Raider. Sinubukan niyang pumagitna sa mga nag-aaway na partido ngunit nauwi sa inis sa kanilang pag-uugali, na humantong sa isang shootout. Sa kabilang banda, matapos ihatid si Marcos, tumungo si Russell sa lugar ni Raider upang pag-usapan ang kanilang mga plano sa pagnanakaw. Sa kanyang pagtataka, naabutan niyang naroon si Wesley na nakikipag-usap kay Raider. Sa pagkakataong iyon ay nagsawa na si Russell sa pag-uugali ni Wesley na lalong nagiging magulo. Nag-init ang kanilang pagtatalo, at sa huli, nagpasya siyang alisin si Wesley sa kanilang plano sa pagnanakaw. Ang hindi nila alam ay natunton na sila ng FBI at kailangan na lang ng ebidensya para maaresto sila. Ang kanilang kawalang ingat sa hindi pag-alis ng isang tracking device na ginamit nila upang magnakaw at magsunog ng kotse ay humantong sa sitwasyon na matunton sila ng FBI. Kinagabihan, nakipagkita si Russell sa kaibigan ni Raider na nagtatrabaho sa bangko. Pinlano nila ang kanilang susunod na pagnanakaw, at ang empleyado ng bangko ay sumang-ayon na tulungan si Russell, ngunit gusto niya ng 10% na bawas sa ninakaw na pera bilang isang komisyon. Di nagtagal, nakakuha si Russell ng blueprint ng bangko at pinag-aralan ang layout ng gusali upang gawing mas madali ang mga bagay para sa kanyang mga tauhan kapag sila ay pumasok at umalis na tinitiyak na ang lahat ay naging maayos at ligtas. Ilang araw bago ang pagnanakaw, pinuntahan ni Russell ang kanyang anak na babae sa trabaho, ngunit wala ito roon. Nag-aalala siya na baka may nangyari sa kanya. Ang kanyang mga alalahanin ay naging totoo nang matagpuan niya ang kanyang anak na babae sa ospital na mukhang talagang balisa. Binugbog pala siya ng boyfriend niya dahil hindi siya nag-iingat na naging dahilan para siya ay mabuntis at mahigit 2 buwan na. Narinig ito ni Russell at nagpasya na dalhin siya sa isang lugar na malayo sa lahat ng gulo at mga alalahanin sa kaligtasan. Sa oras na iyon, pumayag siyang sumama sa kanya at sinabi pa sa daddy niya kung saan nakatira ang nobyo dahil alam niyang gustong turuan ng daddy niya ng leksyon ang lalaki. Pero ayaw ni Russell na mag-isa, kaya isinama niya ang kanyang nakababatang kapatid para kumprontahin ang nobyo ng kanyang anak. Pagdating nila doon, binugbog ni Russell ng husto ang nobyo ng kanyang anak sa tulong ni Wesley. Nang napagtanto ni Wesley na malapit nang mamatay ang lalaki, kaya pinigilan niya si Russell, at dahil doon, nagpasya si Russell na hayaan si Wesley na sumali sa operasyon ng pagnanakaw. Nang matapos ang kanyang paghihiganti sa nobyo ng kanyang anak, nakipagkita si Russell sa kanyang anak na babae para pag-usapan ang tungkol sa kanilang plano. Hiniling niya sa kanya na mag-empake ng kanyang mga gamit at maging handa sa loob ng 2 araw sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Samantala, nagsimulang kumilos ang FBI batay sa kanilang mga hinala. Inaresto nila si Wesley, na tila ang pinakamahinang koneksyon sa pagnanakaw, lalo na matapos malaman na mayroon siyang isang Mustang na kotse na nagkakahalaga ng higit sa $38,000. Hindi makatuwiran para sa isang taong may mababang sweldo sa trabaho na bilhin ang ganoong sasakyan. Sa investigasyon, naiwasan ni Wesley na sagutin ang karamihan sa mga tanong hanggang sa magmukhang talagang nabigla siya nang magtanong ang FBI tungkol sa kanyang kuya. Kinabukasan, ipinaalam ni Wesley sa kanyang kapatid ang tungkol sa pag-aresto sa kanya, at nalaman ito ni Marcos. Hiniling niya kay Russell na itigil ang kanilang operasyon, ngunit malinaw sa ekspresyon ni Russell na wala siyang balak na kanselahin ito. Noong araw ding iyon, nagpakita ang FBI sa pinagtatrabahuan ni Russell, sinusubukang guluhin siya sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan at pagbanggit na hinahanap ng pulis ang kanilang bahay. Kakaiba, si Russell ay nanatiling ganap na hindi nabigla, lumilitaw na kalmado at halos walang pakialam, na para bang inaasahan niya ang pagbisita ng FBI. Upang tapusin ang kanilang plano sa pagnanakaw, nag-ayos si Russell at ang kanyang koponan na magkita sa isang lihim na lokasyon, na nag-iingat upang maiwasan ang mga maingat na mata ng FBI, na sinusubaybayan ang kanilang mga galaw. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay umuwi na silang lahat para magpahinga dahil ang susunod na araw ay napakahalaga para sa kanila. Sa oras na iyon, ang maayos at kalkuladong mga aksyon ni Russell ay ikinabigo pa ng FBI. Mahirap paniwalaan na ang 3 regular na lalaki ay maaaring madaig ang isa sa mga pinakarespetadong ahensya ng pagsisiyasat sa Estados Unidos.
Pagkatapos, bago simulan ang kanilang trabaho, binisita ni Russell ang kanyang ama upang magpaalam, at hindi maitago ng kanyang ama ang kalungkutan, dahil alam niyang malapit nang umalis ang kanyang mga anak at apo. Pagkatapos, pinuntahan ni Russell ang kanyang abogado para bayaran ang natitirang bayarin sa ari-arian, na hiniling sa abogado na palitan ang pagmamay-ari sa pangalan ng kanyang anak na babae. Bago magsimula ang pagnanakaw, may hindi inaasahang bisita si Raider, na si Wesley, ang nakababatang kapatid ni Russell, na galit na gustong patayin si Raider. Inakusahan ni Raider si Wesley, na humantong sa isang paghaharap na nauwi sa pagkamatay ni Wesley. Kasabay nito, nakipag-ugnayan si Russell sa kanyang anak, sinabihan itong mag-impake at hintayin siya sa restaurant mamayang gabi. Gayunpaman, nang ang lahat ay handa nang umalis, hindi nagpakita si Wesley, kaya pinalitan siya ng isa pang tauhan ni Raider na gustong tumulong na maging maayos ang operasyon. May ilang pulis na nakatalaga sa maling lugar, salamat kay Russell, at magagawa ng kanyang team ang kanilang plano nang walang panghihimasok ng pulis. Nakapagtataka, iniabot ni Russell ang isang file sa isang bank clerk para ibigay sa FBI, na nagdulot ng mga hinala sa mga tauhan ni Raider at humantong sa isang shootout. Si Marcos, bago siya namatay, ay nagsabi kay Russell na huwag hayaan ang kanyang pamilya na madamay sa gulo, at pagkatapos nito, siya ay namatay. Samantala, matapos maalis ang mga ebidensya, nakipagkita si Russell kay Raider at pinatay siya matapos malaman ang tungkol sa kanyang pagtraidor. Ilang minuto lang pagkatapos nito, lumabas na niloko ng FBI si Russell sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling alingaungaw tungkol sa panibagong pagnanakaw sa bangko na kanyang pinaplano. Dahil dito, pinahigpit ng FBI, na nasa kanyang landas, ang seguridad sa bangkong iyon. Di nagtagal pagkatapos noon, papunta na si Russell para sunduin ang kanyang anak, ngunit bago niya iyon gawin, nagpahinga muna siya para mamili at punuin ng gasolina ang tangke ng sasakyan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya napansin na nandoon din pala ang nobyo ng kanyang anak na lumapit sa kanya na may hawak na baril. Sa huli, hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Russell. Ang alam namin ay masaya na ngayong namumuhay ang kanyang anak na babae kasama ang kanyang sanggol. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.